Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, tayo po ay nasa home video midweek service. And today, tayo po ay nasa tahanan ng Havanes family. Amen? So, ang Havanes family po, of course, sila po ay binubuo ng maraming mga bata rito na member. At Sister Rubilin, sino po ang leader ng inyo pong Havanes Home Church? Ako po yung leader, Pastor. Okay. So, si Sister Rubilin, ang ating dating teacher na si Teacher Rubilin, ang leader ngayon ng Home Church Havanes. So, Teacher Rubilin, pwede po ba ipakilala niyo po yung mga miyembro po na umaattend every midweek and Sunday service? Okay. Ito po ang anak, si Jasmine. Biyanan ko po si Mama Eden. Kapatid ko si Sir Bien. Si Francis na pamangkin ko po. Si Jaisel yung panganay ko po. At saka isa ko rin po pamangkin si Chloe. Hello po. At saka yung kapatid kong isa si Rosie. Wow, ang dami pala niya rito, no? So, sila yung regular na attendee mo. Opo. Midweek at saka Sunday, no? Opo. Kaya maraming attendee itong children, sa mga pamangkin pala yung iba. Okay. So, si Mr. Havanes ay nasa work this time, kaya hindi po natin nakasama. But I believe na nagsisend ka rin ng attendance niya, no? Every Wednesday and Sunday, kasi marami rin dito nag-a-adult. At ang maganda pa, si Teacher Rubilin, dalawa ina-attenan niya. Actual church service, and pag-uwi niya, nag-handle pa rin po siya ng home church. Gaya po ng bili na ating senior pastor. Okay? So, yan po. So, today, makakasama po natin muli ang ating nagagandahang seniors ng music team, si Sister Roan Ortega, at ayun po, si Sister Lotlot Pascual, at ang poging-poging asawa at bagong kasal na si Brother Edley Ortega. Ayan. At syempre, kahit hindi po nakikita ang ating videographer, sobrang gwapong-gwapo po yan. Amen? At maganda ang puso. So, handa na po ba tayo praise sa ating Panginoon? Amen. Okay, so ibigay po natin the best praising to our God. Pangunahan tayo ng music team. Yes, tayo po'y makapalakpak at makasayaw sa ating magpupuri sa Panginoon. Amen. Mahal na mahal. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di tayo pagpapalin, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay di tayo magpapalin, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon.
iyo, O Diyos, at tinataas ang pangalan sa oras na ito, Ama. Patuloy nga masbasan mo ang tahanan ito, Panginoon. Busan mo na yung pagpapala, Lord. At patuloy mo balutin ng imbala ng dugo ang tahanan ito, Lord God. Ano man, Panginoon, ang dumating sa kanilang bagyo, patuloy nila, Lord. Isik yung iyong presensya, Panginoon. At patuloy na panghawakan ng iyong salita, Ama. Piniling ko po ang leader ng Habanes sa home church, na si Teacher Ruby, na pangunahan tayo sa pangunahing panalangin. Yes, Lord. Maraming salamat po, Ama, sa oras na ito, Panginoon, na Ikaw po ang mangunat maghari sa bawat isa sa amin na nandito, O Diyos, na Ikaw ang maggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God, sa anumang oras, Panginoon, sa lahat ng bagay, anuman ang gagawin namin, Panginoon, ay pangunahan mo po ang bawat isa at anumang gawain na Satanas, ito ay binawasak, Amen. pinapalayas po namin sa pangalan ni Jesus Yes, na magdisturbo sa amin, Panginoon, Yes, O O God. God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Tunay ka nga na Diyos na Amen. buhay, na hindi mo kami Hallelujah. pinabayaan sa lahat ng Yes, oras, O sa lahat ng God. bagay, Panginoon. Amen. Lord, thank you so much, Panginoon. Nandyan ka palagi sa amin, Yes, O O Diyos. God. Thank you, Kailanman, Jesus. hindi ka magbago, Panginoon. Amen. Na ikaw tunay na naggabay sa amin, Panginoon. Yes, O Diyos. God. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo sa amin kahit hindi kami karapat dapat sa iyo, Panginoon. Amen. Ay, nandiyan ka palagi para sa amin, O Amen. Diyos. Maraming salamat sa oras na ito ay
binigyan mo kami ng pagkakataon ng papurihan ka at pasalamatan, Panginoon, sa lahat ng bagay na pinagkaloob mo sa amin, Ama. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa buong taon na ito na matapos naman, na andun pa rin yung puso't isipan namin sa Panginoon. Kailanman, anuman ang mangyari, O Diyos, ay manatili ka sa aming mga puso't isipan, Ama. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you. So, sa oras po na ito, of course, upang makumpleto po ang ating pagsamba ngayong midweek service at sa tahanan po ng Habanes family, of course, kailangan po nating tumanggap ng salita ng Diyos. Handa na po ba tayong tumanggap ng salita ng Diyos? Amen. So, dyan din po sa mga home screen ng ating pong home church, ready na po natin ang ating puso, ang ating isip, at mag-chat down po tayo ng mahalagang salita ng Diyos upang ito po ay magrema sa ating puso, sa ating buhay. Wala pong iba, magpapayag po ng salita ang ating associate pastor, Pastor Ferdinand Lopez. Sa pumapagpalang araw ng ating pong home church, family midweek worship service, mga members, ang ating pong mensahe ngayon na mapapakinggan natin ay magmumula sa Biblia na ito'y babasahin ni Sister Chatty sa Matthew chapter 14, verse 22 hanggang verse 32. So basahin po sa atin ni Sister Chatty. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalibutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. "Multo!" sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Amen. Ang pamagat ng ating mensahe ngayon, mga kapatid, ay tatlong konsentrasyon. Napakahalaga po ang konsentrasyon natin sa ating pananampalataya sa araw-araw natin pong spiritual na labanan. Bakit po napakahalaga po? Dahil po kung hindi po tayo konsentrasyon po sa ating pong tatlong bagay na ito na ating malalaman sa araw na ito, ay lagi na lamang po tayo talo sa ating pong spiritual na labanan sa ating pong mga kaaway ng mga gawa ng demonyo, diablo at mga masasamang espiritu na siya yung dahilan kung bakit tayo ay labis na nahihirapan. Kaya naman po mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, ayon sa binasa ni Sister Chatty sa Matthew chapter 14 verse 22 hanggang 32, na ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo ay nagkaroon po sila ng matinding pagsubok, na ito ay sinubok ng Diyos ang kanilang pananampalataya kung ang kanilang nga po bang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay buo na o ito po ay nakakonsentrate sa Kanya. Kaya naman po, dito natin makikita na pati ang mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo na sa tagal-tagal na nila pong kasama ng ating Panginoong Hesukristo, di yata'y hindi pa po konsentrado ang kanilang puso at isip na si Hesukristo lamang po ang tangi nilang kasagutan sa kanilang spiritual na problema. Marahil din po mga minamahal na kapatid, tayo rin po, kay tagal-tagal na po nating naririnig ang gospel, paulit-ulit na kung saan ay araw at gabi sa ating mga mensahe sa Sunday worship, maging sa ating mga midweek worship service, Bible study, evangelism, palagi na lamang po natin na naririnig na ang tanging problema ay ang kasagutan natin ay ang tanging si Hesukristo.
paulit-ulit na lamang po natin naririnig. Pero pag dumarating po yung aktual nating sitwasyon, hindi kaagad natin nare-recognize kung ano nga ba ang tunay nating problema sa ating tunay na kasagutan para po sa ating pong spiritual na problema. Kaya naman po mga minamahal na kapatid ko sa Panginoon, sa araw na ito, nais ko po sa inyo na ang bawat isa sa atin ay matanggap at maranasan ang pagpapala ng salita ng Diyos mula sa maririnig natin na ang pamagat sa ating mensahe ay 3 konsentrasyon. Kaya naman po sabihin nga po natin sa ating bawat katabi sa ating home church na let us concentrate to listen the word of God. Amen. Una po na konsentrasyon na dapat po natin gawin ay ang pakikinig. Amen po? Ano po yung unang konsentrasyon na dapat po nating pinakamahalaga na unahin at gawin sa ating spiritual na labanan kay Satanas at sa mga kampo ng demonyo? Una na po rito ay ang pakikinig. Amen. Alam niyo po mga minamahal na kapatid, kapag po tayo ay nakakapakinig ng magandang balita tungkol sa ating Panginoong Kristo, yung ating pong spiritual na status ay magkakaroon ng maayos o magandang relasyon sa ating Panginoon. Bakit po? Kasi sinabi po doon sa Roma, Kabanata 10, versikulo 17, na kapag tayo nakakapakinig, yung pananampalataya natin lumalago at tumatanggap po tayo ng spiritual na power ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya naman po itong si Satanas, gagawa siya ng mga paraan upang hadlangan tayo na di makapag-concentrate sa pakikinig ng gospel. Lalong-lalo na po kang oras ng message. Sa praise and worship, ang sigla-sigla na tayo ay sumasayo kumakanta dahil ang praise and worship ay tugtugan. Yung ating espiritu at kaluluwa parang lumilipad sa alapaap dahil sa sobrang saya ng tugtugan at awitan. Pero pagdating na po ng mensahe, bakit ikaw ay nakakaramdam ng antok? At bakit yung isip at puso mo may pumapasok na mga alalahanin, takot at pangamba na kung saan ay nasa loob ka ng simbahan pero ang isip at puso mo nasa labas? Na ang iniisip ng isip mo ay kung ano yung nangyayari at palalo mo na pagkatapos mong magsimba ay ano o saan ka pupunta. Yan po yung mga pakana ni Satanas upang hindi tayo makapag-concentrate sa pakikinig sapagkat kapag po tayo nakapag-concentrate at natanggap natin ng maliwanag ang magandang balita na ipinamamahagi ng ating mga pastor, anong nangyayari? Itong demonyo, mga kampo ng kadiliman na siyang kumakaptured sa isip at puso mo at nagbibigay sa iyo ng mga kahirapan at mga problema ay nawawasak. Kaya ginagawa ni Satanas at ang mga kampo ng demonyo ang lahat ng kanilang makakayang hindi ka makapag-concentrate sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, ugaliin po natin na sa ating pakikinig ay ang isip at puso natin ay ituon natin sa preacher. Eyes to eyes. Amen? Huwag po tayong ibaling. Dahil po sa ating paligid ay ginagamit ng dyablo. Gaya na lamang po na, yes, yung ating mga katabi, maingay, yung mga anak naglilikot sa ating home church, sa ating mga kapitbahay, ang dami pong mga maingay. Lumalitaw lahat po ng mga hadlang in time po ng pakikinig. Pero kapag wala namang time ng pakikinig ng salita ng Diyos, maayos ang ating pong home church, maayos ang ating worship service, maayos lahat. Pero kapag time na ng pakikinig ng salita ng Diyos, nandyan na po yung lahat ng mga hadlang. Bakit? Dahil yan po yung mga pakana ni Satanas nang sa ganon, di mo makuha ang tunay na pinaka-essence ng worship o ng ating pagsamba sa Diyos. At ang pinaka-essence o pinakamahalaga sa worship natin ay yung salita ng Diyos ay matanggap mo bilang ito yung kasagutan. Dahil ito yung spiritual power na matatanggap mong panglaban at panglutas sa iyong spiritual na problema
at labanan. Amin po ba mga kapatid? Kaya una na dapat nating i-concentrate bilang mga spiritual na lingkod at sundalo ng ating Panginoong Diyos, matibay na sandata at panlaban natin sa mga palaso at gawa ni Satanas ay ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Kaya naman, concentrate po tayo. Huwag po tayo magpapadistract. Amen? Wag po nating hayaan na tayo po ay madistract dahil lamang po sa mga bagay na nakikita ng ating mga mata o naririnig ng ating mga tenga. Dahil yan po ay hindi galing sa tao o sinumang mga tao o mga bagay na nangyayari sa ating paligid, kundi ito'y padala o ito'y mga kagagawan na pakana ni Satanas upang sa gano'y di natin matanggap ang tunay na pagpapala ng magandang balita. Dahil kapag konsentrado tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos, ano mangyayari? Yung tayo'y makakatanggap ng spiritual power para malabanan at mapagtagumpayan natin ang lahat ng lalang ng mga kaaway natin na ang dyablo at Satanas, mga kampo ng kadiliman, ay madali natin silang supilin o gapiin. Pangalawa po na dapat nating pagkonsentrasyonan, mga minamahal na kapatid, ay mag-concentrate po tayo sa panalangin. Mga minamahal na kapatid, nung ang ating Panginoong Jesucristo matapos mangaral na magandang balita sa mga tao, iniwan niya po ang mga tao na napakarami at di nila namalayan na si Jesus ay pumunta pala doon sa libib na lugar, sa bundok kung saan manalangin. Mga minamahal na kapatid, napakalaga po na ang konsentrasyon na mayroon dapat tayo na pinangungunan at pinapahalagan sa ating buhay ay ang manalangin. Sabi po ng Biblia na kapag di tayo manalangin, madadaig po tayo ng tukso. Kaya naman po, hindi sapat na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos pagkatapos wala na. Mga minamahal na kapatid, kung ang gospel o salita ng Diyos na napakinggan natin ay narinig natin sa tinga, madali po ito lalabas sa kabilang tinga. Bakit? Hindi po natin dinadala ito sa panalangin. Ano ang sabi po sa John chapter 15 verse 7? Nagsabi po doon sa John chapter 15 verse 7 na kung ang salita ng Diyos ay mananatili sa atin at ang salita ng Diyos dinadala natin ito sa ating panalangin, ano man ang hilingin natin, ipagkakalob sa atin. Kaya naman po, once na natanggap natin sa konsentrasyon ang magandang balita bilang kasagutan ng ating spiritual na problema, gawin natin, dalhin natin ito sa spiritual na prayer o labanan. Sa anong paraan? Sa pananalangin natin, gamitin natin ang ating napakinggan na salita ng Diyos. Parang ito po, nung marinig mo na ang dahilan kung bakit ang asawa mo ay nagsasalita siya ng mga magandang salita dahil sa binubulungan siya at inuudyugan siya ng Satanas na magsalita ng ganon, ngayon, natutunan mo na hindi siya kundi si Satanas, anong gagawin mo? Imbes na papatulan mo ang asawa mo, imbes na lalayasan mo ang asawa mo, ang gagawin mo, tatamihimik ka. At sa pagtatahimik mong ganon, yung isip at puso mo ay nananalangin sa narinig o natutunan mo sa ating senior pastor, sa ating mga pastoral staff, sa pamamagitan na yung pakikinig. At ano mangyayari? Kapag ginamit mo ang salita ng Diyos na natutunan mo, narinig mo bilang absolute kasagutan ng iyong spiritual na problema, ginawa mo ay spiritual prayer, labanan kay Satanas at demonyo sa likod ng asawa mo, ano mangyayari? Ang mangyayari ay makakaranas ka ng tinatawag na katagumpayan, victory over spiritual fighting. Hindi sa asawa mo, kundi sa likod ng asawa mo na ang demonyo at mga kampo ng kadiliman. Kaya mga na kapatid, once na hindi tayo nagkonsentrasyon sa pananalangin in 24 hours, itong si Satanas, para po siyang leon na umatungal na naghanap ng masisila. Kaya para po hindi po makahanap ng butas ang dyablo, ang Satanas, upang atakin tayo, kailangan po natin ng konsentrasyon. Saan? Una, sa salita ng Diyos, na gawin natin itong spiritual prayer. Amen? Parang ito,
In the name of Jesus Christ, behind of my wife, Satan, demon, evil spirit, the Bible said, you have no power and authority to capture me because Satan, demon, evil spirit, you already finished on the cross of Calvary what Jesus promised to me as a children of God. Di na mangyayari? Satan, get away. All problem and difficulties disappeared because you use the word of God into your spiritual prayer. Yan yung tinatawag na victory ng mga anak ng Diyos. Pangatlo mga kapatid na dapat nating pagkonsentrasyonan. Yung pangatlo ay, yung ating pong pangatlong konsentrasyon ay nakatuon lamang ang ating isip at puso sa absolute nating value. Ano po yung absolute value natin na dapat po natin pagkonsentrasyonan? Ang absolute value na dapat po natin pagkonsentrasyonan ay only gospel. Amen? Not only problem, but in only gospel. Amen? Mga minamahal na kapatid, bakit po in actual problem and situation, difficulties, hindi tayo nagtatagumpay sa spiritual na labanan? Dahil yung absolute value po natin ay hindi pa po absolute, kundi partial pa lang po yung ating value sa gospel. Kaya naman, 100% dapat, sure na sure tayo na ang gospel, ang absolute value natin. Doon dapat po tayo mag-concentrate, hindi sa only problem. Kung nire-recognize natin na ang ating problem is only problem, a spiritual problem who intervened by Satan, saan tayo magkukonsentrate? Doon sa gospel. That's why gospel is our absolute value in our life rather than any kinds of problems or mga bagay sa mundong ito. Kaya naman po mga minamahal na kapatid, kung ang gospel ay konsentrado tayo dito, hindi tayo matatalo ni Satanas. Hindi tayo magiging malungkot sa ating buhay, kundi punong-puno po tayo ng pag-asa, kalakasan, kapayapaan at higit sa lahat, assurance na magtatagumpay sa ating mga spiritual na labanan. Amen po ba mga minamahal na kapatid? Kaya naman po, tandaan po ninyo ang tatlong konsentrasyon na ito upang palaging ma-enjoy natin ang blessing ng gospel. Ano po yung una? Ang una na dapat po nating pagkonsentrasyonan ay ang pakikinig ng magandang balita tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa na konsentrasyon na dapat po nating pagtuunan ay yung prayer, spiritual prayer. Hindi yung prayer na, Lord, pahingi po, Lord, tulungan niyo po ako. No! That is prayer of pagan, kung saan ay walang pananampalataya. Ang prayer na dapat nating pagkonsentrasyonan ay yung tinatawag na spiritual prayer. Ang spiritual prayer na tinatawag ay fight spiritual enemies, which is all Satan, demon, evil spirit behind of my husband, my wife, my financial problem should be get away in Jesus' name. Members, let us be concentrate to prayer using the word of God, which is the gospel, as our absolute value in our life. Then, pangatlo na nating konsentrasyon sa ating buhay, sa ating pakikipaglaban spiritual ay yung absolute value natin dapat konsentrado tayo sa gospel, which is Jesus Christ is the only solution to our spiritual problem. Amen po ba mga minamahal na kapatid? Tayo po ay pumikit at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan at tapat sa amin, salamat po sa iyong biyaya at habag na ipinaunawa mo sa amin kung saan dapat kami magkonsentrasyon. Hindi po sa mga pakana ni Satanas na mga bagay na nakikita sa aming mga mata na kung saan ay ito ang panililan niya sa amin upang kami ay masilo o mabiyag ang aming isip at puso na tumingin sa mga nakikita ng mga mata. Kaya naman Panginoon, open our spiritual eyes to see what is the spiritual things that we have to do to concentrate, Father God, Lord, na ang concentrate na dapat namin gawin lagi sa aming buhay upang magtagumpay kami sa mga lalang na mga pakanan ng dyablo ay ang pakikinig ng magandang balita in all the moment and all the times in our lives. We must concentrate to listen the gospel. Kaya naman, Lord, help us the power of the Holy Spirit na palagi naming pinananabikhan ang
makapakinig ng magandang balita upang makatanggap kami ng spiritual power and all the wrong imprint, wrong nature, wrong rooted in our heart ay ito po ay mahihil. Especially Lord, help us the power of the Holy Spirit na magamit namin po ang aming status ng pagiging anak ng Diyos, yung authority namin sa spiritual prayer na labanan ang mga gawa ng dyablo sa amin pong mga circumstances. And Lord, we ask you, O God, Lord, to change our heart na ang aming absolute value na dapat po namin pagkonsentrasyonan ay only the gospel. Hindi po yung mga material o mga bagay na panlilinlang ni Satanas, kundi Lord, make our lives na maging bet namin, Panginoon, ay ang absolute value ay ang gospel. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord! Hallelujah for the message na narinig po natin sa ating pong tagapagsalita, Pastor Ferdinand Lopez. Are you blessed? Amen! I believe also na sa ating po mga home screen at sa ating po mga home churches, kayo rin po ay na-bless ang mensahe. Panghawakan po natin yan sa loob ng isang linggo to at kung maaari, i-share po natin at bahagi ng salita ng Diyos. Amen? So this time po, nasa announcement na po tayo. Can I catch your attention please? Yun sa mga tahanan, mahalaga po ito. Dahil po sa darating po, unahin ko na po ito, sa darating po na Biyernes, yan po ay December 25, at ano po yung i-celebrate natin, of course, Christmas Day. At ang Christmas Day po, sino po ba ang owner ng Christmas Day? Of course, our Lord Jesus Christ. Kaya naman po, before you go to another places, mamamasko ba or mamamasyal ba with the family, kakain ba sa labas, makikipag-fellowship, unahin po muna natin na dumalo ng ating pong actual church Christmas gathering. Yes, actual church Christmas gathering. Meaning to say, wala pong video home church ng Christmas Day. Kaya naman po sa kagandalo ng ating senior pastor para mabigyan ng pagkakataon ng ating more than 300 na mga members, tayo po ay may 3 session ngayong Friday. Amen? Again, 3 session po ang ating services. First service po natin sa ganap na alas 8 ng umaga. Again, alas 8 ng umaga po magaganap ang unang service po ng Christmas Day. Pangalawa po, may 9:30 po tayo nagaganapin. 9:30, alas 9:30 ng umaga. At yung panghuli po at ikatlong Christmas worship service ay sa ganap na alas 11. Kaya naman po, iniling po namin kayo, kahapon po kung nakita nyo sa GC, ako po sa GC ng Pen 3, I believe meron din ng Pen 1 and Pen 2, nag-announce po kami dyan, kailangan nyo pong magpalista, magpatala ng yung mga pangalan kung saan nyo po nais na schedule. 8 o'clock, 9:30 or 11 o'clock. Kasi po, 100 lang po ang ating pong kapasidad para ma-accommodate ang inyo pong mga member, ang ating mga members, kaya po kailangan nyo magpatala. Nag-start na po yan magmula po kagabi, and today po, ibigay ko na kay Pastor Lee. So, konti na lang po yung slot. So, please, maglagay na po kayo dahil kung naka 100 na po tayo, stop na po. Kahit po gustuhin po ninyo na magpalista, sorry to say po, pero tagwa 100 no, kasi yan po ang ibinigay sa atin ng barangay. And also, hintayin nyo pa rin po. Tignan natin, dahil nakausap ko na si Cap kanina, kung diretso pa rin ba ang edad, 14 pababa, or ang 15 pataas ang pwedeng umattend. But according sa news kanina na mga ibinigay ng leader, ang sabi 20. So, nagtanga po kay Cap, isasend po namin sa inyo kung ano po yung talagang edad na pwedeng sumamba sa Panginoon. Kung 15 to 65 or 20 to 65. Abangan nyo po yan. And also, wag po natin kalilimutan dahil sabi ko nga po kanina, who is the owner of Christmas? Of course, our Lord Jesus Christ. And every year, ginagawa po natin ito. Nagbibigay po tayo ng Christmas offering. Bakit po natin kailangan magbigay ng Christmas offering? Yan po ayon sa ating senior pastor para po ipagpagawa ng Mission Center. Naririnig nyo na yan dati pa. So pagbalik po ni Pastor Lee, magpapagawa siya Mission Center at dito po magle-learning po siya, magtuturo po siya ng mga missionaries and pastors. Amen? And tuloy-tuloy pa rin po. On Sunday, regular worship po tayo. Meron pong home video ng Tagalog at
at Ingles. At meron din po tayong actual service Tagalog and English po. Ngayong Christmas Day po, ang ating senior pastor lang po ang magbibigay ng special Christmas message. At kami pong tatlo ang magpipreside ng mga pastoral staff. Tagalog, Pastor Ferdy, or 8 o'clock, Pastor Ferdy, 9:30, Pastor Mirna, at ako po sa 11 o'clock. So, see you there at dalhin po natin yung best offering natin sa Panginoon. Ang Diyos, sabi nga ni Sister Rubilin kanina, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen. Ito naman po yung pagkakataon natin ibalik kung ano man ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Amen. So, tuloy-tuloy pa rin po, mag-send po kayo mamayang gabi, pagtapos po ng midweek service. Isend nyo pa rin po yung, sa inyong mga duty pastor, pen by pen ang inyong po mga attendants. So, huwag nyo pong pahirapan yung inyong mga duty pastor kasi po, sinisend po rin namin yan kay Pastor Lee. Ganun po sa ating Sunday services, home video services. So, for yan lang po. At salamat po. Alam ko na natanggap nyo na yung Christmas gift nyo. At yung mga hindi pa po nakapagpasalamat sa buting senior pastor at Samunim, open po ang mga GC natin, TGSMC family, and also some pen, GC, give thanks to Pastor Lee and Samuel. So far, yan lang po. Patuloy natin sila ipanalangin para makabalik po talaga sila sa January 7. And thank you so much. God bless us. Hallelujah! Praise the Lord! So, ayan po. Natapos na po ang ating pong mga announcement at nasabi na po natin yung mahalagang bagay. Kaya this time po, sa ating po tinanggap na mabuting salita at magandang balita, sa pamamagitan ng ating po associate Pastor Ferdinand Lopez, this is the right time to give thanks to the Lord. Whatever we accept to the message of God, ating po ipagpasalamat. Let's give thanks to our God by singing, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His risen Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His risen Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give Let's all bow down and pray to our God. Father, thank you so much, Lord, na naganap po muli na isa katuparan ang inyo pong gawain sa tahanan po at home church ng Habanes Family. Salamat po sa buhay na kanilang leader, Sister Teacher Rubilin Habanes, Panginoon, na kung saan, Ama, siya po yung nagpaunlak na dito po namin ganapin ang aming pong home midweek service worship video recording, Panginoon. Lord, pagpalain po Sister Rubilin, 10 na kanyang pamilya, Teacher Sir Bien, at iba pa niyang mga kasama ito, ang kanyang biyanan at ang asawa niya po nasa work. Patuloy niyo po, Panginoon, pagniningin ang mga salita ng Diyos sa kanilang mga puso, sa kanilang buhay at sa kanilang tahanan, Panginoon. Ang salita ng ito, Panginoon, na magbibigay lakas at buhay sa kanila sa araw na ito. Salamat po sa paggamit mo sa aming associate pastor, Pastor Ferdinand Lopez, na ginamit po pang maging daluyan ng pagpapala ng mga mensahe na ipinagkaloob sa araw na ito. Panghawakan po ng pamilya na ito, ng Habanes Family, Home Church Family, Panginoon, ang salita na kanilang narinig. Gayun din po sa mga home churches, dalangin namin ang maitipagpunan din po na ng lakas
at kasagutan. That only solution is only Christ, only Jesus, only gospel, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Gabayan niyo din po aming senior pastor, Reverend David Lee, Lord, na siya po yung patuloy na kumikilos at nagbabalangkas ng aming mga ministry gawain kagaya nito, Ama. Lord, bigyan mo po siya ng kalakasan, katalinuhan para sa mga panibagong mission ng kanyang buhay. Especially 2021 is approaching. Lord, dalangin namin ang more wisdom para sa aming senior pastor ngayon kay Samunin at nawa makabalik po sila ng ibigay po na schedule, January 7, walang maging balakid, kundi Ama, magkita-kita kami. Ama, salamat din po sa mga nakasama namin today, ang music team, ganyan din po si Brother Peter, Lord, na walang sawa, Lord, na sumusunod sa iyo, sa kanya, sa pinagagawa mo sa kanya. Ama, maraming po salamat, alalahanin niyo po kami lahat. Ito po ang samad dalangin amin, Ama, sa pangalan ng anyong anak na si Jesucristo. Amen.